Hello at maligayang pagdating sa Bridoodle Stories. Dito ibinabahagi namin ang mga nakakatakot na kwento, misteryosong pangyayari, at mga paranormal na karanasan na ibinahagi ng mga taong nagsasabing sila mismo ang nakaranas nito. Kung mahilig kang makinig ng horror habang naglalaro, nagtatrabaho, nag-aaral, naglilinis ng bahay, o nagpapahinga, tamang-tama ang video na ito para sa'yo. Kaya ihanda ang iyong sarili, hinaan ang ilaw, kung kaya mo, at samahan mo kami sa isang panibagong, nakakatindig balahibong kwento. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Bridoodle Stories, at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa naming horror stories. At ngayon, patayin ang ilaw, lakasan ang iyong imahinasyon, at makinig hanggang sa pinakahuling sandali. Dahil minsan, ang mga pinakanakakatakot na kwento ay hindi katang-isip. Nagsimula ang lahat sa Ang Huling Mensahe sa Salamin Part 1. Ang larong hindi dapat nilaro. May mga laro na hindi dapat nilalaro. At isa na rito ang Spirit of the Glass. Lalo na kung gagawin ito sa isang abandonadong gusali sa kalagitnaan ng gabi. 5 magkakaibigan sina Marco, Jessa, Anton, Leah, at Kyle. Mahilig silang mag-explore ng mga abandonadong lugar at gumawa ng content para sa social media. Isang gabi, may nagkomento sa isa nilang video. Kung matapang kayo, subukan niyo ang lumang St. Emilia Building. Maraming hindi na nakakauwi ng pareho pagkatapos pumasok doon. Imbes na matakot, mas lalo silang naengganyo. Bandang 11:00 ng gabi, dumating sila sa lumang gusali. Basag ang mga bintana. Amoy amag ang buong paligid. May mga sirang wheelchair at lumang hospital bed na nakakalat. Sabi ng mga matatanda, dating ospital iyon noong dekada 70. Ngunit isinara matapos ang sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng mga pasyente. Habang naglalakad sila, napansin ni Kyle ang isang malaking salamin sa dulo ng hallway. Basag-basag ito ngunit parang may taong nakatayo sa likuran nila. Paglingon nila, wala namang tao. Tinawanan lang nila iyon. Pagsapit ng hating gabi, inilabas ni Anton ang Spirit of the Glass board. Sabay-sabay nilang ipinatong ang daliri sa baso. Mahina ang boses ni Leah. May espiritu bang gustong kumausap sa amin? Makalipas ang ilang segundo, unti-unting gumalaw ang baso. Tumigil ito sa mga letrang D-O-N-T. Biglang namatay ang lahat ng flashlight. At narinig nila ang isang napakalakas na sigaw mula sa ika-5 palapag. Nagkagulo silang lahat. Tumakbo sila pababa ng hagdan. Pero si Kyle, hindi na nakasunod. Pagbalik nila, nakahandusay siya sa sahig. Patay na. Pagkatapos ng libing, nagsimula ang bangungot. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may 3 katok sa kanilang mga bintana. Kapag sumisilip sila, nandoon si Kyle. Tahimik, basang-basa, at nakatitig lamang. Unti-unti ring nagsimulang bumukas ang mga pinto ng kusa. May mga aninong tumatakbo. At may mga salitang lumilitaw sa salamin. Sumunod ka sa akin. Naniniwala silang lahat na si Kyle ang nananakot sa kanila. Ngunit hindi nila alam. Mas malaking kasamaan ang nakamasid sa kanila. Itutuloy sa part 2. Thank you so much for watching and listening to Bridoodle Stories. If you enjoyed this story, don't forget to like, follow, at share para ikaw ang unang makapakinig o makapanood ng mga bagong horror stories na ia-upload natin. May sarili ka bang nakakatakot na experience, paranormal encounter, o misteryosong kwento na gusto mong i-share? Email us at bridoodlestories@gmail.com at baka ang story mo na ang ma-feature sa isa sa mga susunod nating episodes. Until next time, stay safe, stay curious, at tandaan, hindi lahat ng nasa dilim ay gustong manatiling nakatago. Good night and sweet dreams kung makakatulog ka pa.